So far, based on what is happening today, so far as the conflict has subsided and the prices have gone down, parang minimal ang impact sa economy natin. I cannot give you the exact numbers, pero maliit lang talaga yung impact that I don't think it's alarming for our economic managers. May bahagya ng pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado, kasabay umano ng paghupa ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon kay Department of Energy Officer in Charge Sharon Garin, dahil sa development na ito, walang nakikitang dahilan ng economic team na magdulot ng malaking epekto sa ekonomiya ang gulo sa gitnang silangan. Sa ulat ng DOE, nasa $69 per barrel ang presyo ng crude oil sa pandaigdigang merkado ngayong araw. Bahagyang nabawasan mula sa $70 per barrel kahapon. Sa kabila naman ito, ayon sa Energy Department, pinaghahandaan pa rin ng pamahalaan ng worst case scenario sakaling biglang lumala ang tensyon sa gitnang silangan. Partikular na pinaghahandaan ng gobyerno ang banta ng pagsasara ng Strait of Hormuz. Nasa 20% ng langis sa buong mundo ay dumadaan dito. Worst case scenario kasi maubusan tayo ng supply. Tataas talaga yung presyo, no? There are options to do that. Right now we have long-term options, but there are options also in finding other suppliers, finding other routes for our supply. Pero those things, siguro kanina kumalma na rin yung economic team because they've seen that there's a lowering of the prices. Sa ipinatawag na pulong ni PBBM kasama ang economic team, inalam ng Pangulo ang maaaring maging epekto ng Israel-Iran conflict sa buhay ng mga Pilipino na nasa abroad at maging sa Pilipinas, kung saan kapag tumaas ang halaga ng langis, magtataasan na rin ang pangunahing bilihin. Maaaring maapektuhan rin ang OFW remittances na nanggagaling sa Middle East na may malaking ambag sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa ngayon, ayon sa DOE, nakahanda naman ang gobyerno sa pagbibigay ng ayuda sa mga maapektuhan ng oil price hike. Ang importance of the ayuda for the drivers is that so that they won't increase their fares. No. And if we don't allow increase of fares, we have to give them something. Otherwise, sila ay magsho-shoulder. So yun din yung ayon ng Presidente. Sa ilalim ng 2025 budget, 600 million pesos ang nakalaan sa mga magsasaka at mangingisda at 2.5 billion pesos sa PUV operators at drivers para sa kanilang fuel subsidies. Tinalakay rin sa pulong ang tungkol sa ipinapanawagang suspensyon ng VAT at excise tax sa langis. Ayon kay Yusek Garin, hindi ito maaaring suspindihin ng pamahalaan dahil isa itong batas. Suspension, we have been researching, wala kasi sa batas yan eh. Ang inaalaw lang is to suspend the increase. Wala naman tayong ni-increase eh. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.